So guys, hello. So magkakaroon tayo ng review all about dito sa sapatos na ito ng 361 degrees. So ito yung Rain Block 8.0 ng 361 degrees. Kasi napansin ko dun sa YouTube, wala nga siyang review. So ngayon gagawa natin ng review kasi lalo na ako nung una, naghanap ako ng magandang sapatos, lalo na ngayong umuulan. Tinitingnan ko kung gaano siya ka-effective. So, ayun, sana makatulong to dun sa iba kasi wala talaga akong nakitang review about dito sa Rain Block na pang babae. So, yung size na kinuha ko is size 38. Actually, ako ay 37.5. So, kapag halimbawa ang paa mo is 37 or 37.5, dapat mag-add kayo ng 1 size up or 2. Sa akin naman, nung dumating to, sinukat ko siya. Since 37.5 ako, saktong-sakto lang siya. So, kapag halimbawa nilagyan ko siya ng medyas or nagsuot ako ng medyas na makapal, saktong-sakto na siya. Yung allowance niya sagad na. Yun. So, kung gusto mo ng medyo maluwag, siguro kung 37 ka, gawin mong 39. Or kung 37, kung 37.5 ka, gawin mong 39. Kung 37 ka, so 38 siguro. Kung mas maluwag ang gusto mo, dahil wala namang 0.5 sa 361 degrees, gawin mo na lang 39. Ayun. So, check natin. Ito yung itsura ng sapatos. Ayan. So, may nakalagay dito na ayan, nakalagay Fly Rain Block. Ayan. So, ito ang itsura. Ito ang mga details. So, itong part na to, hindi siya totally mesh part. Ayan, wait lang, lumalabaw ang ating video. Ayan, hindi siya totally mesh part. Ganyan ang itsura niya. Ayan, hindi siya natatagasan ng tubig. Eto, dito lang ako nagwo-worry kasi nga, nung dumating siya, napansin ko, itong part na to, para siyang styro. Kahit sa mga review na napagbilhan ko dun sa online platform, sabi nga nila, para daw tong styro. And then, nung ginanon ko siya, ayan o. Alam niyo yung tunog ng styro? Ayun. Yung parang, hindi ko ma-explain, pero basta yung kapag kinanon mo, yung styro, ayun. Yun yung ano niya, sin dun sa tunog. Pero tinry kong tusok-tusukin to. Hindi sinaksakan, tusok-tusukin lang ng ganyan. Tapos kahit yung gunting, tinusok-tusok ko siya. Hindi naman siya lumulubog. Hindi katulad ng styro na sobrang rupok. Ayan. Tapos ganyan po ang kanyang yan, details sa gilid. Yan, pasensya na kung medyo marumi. Kakalinis ko lang nito actually kasi nasuot ko na siya. Ayan. So, ayan. Tapos, itong part na to, para siyang reflector. Pag madilim, tas tatamaan siya ng liwanag. Ang ganda niya. Ang ganda niya sa gabi, actually. Yan, pag tatamaan siya ng liwanag. Ayan. So, ganyan po yung kanyang details. Malapitan. Ayan. So, dahil nga nasuot ko na to, ayan yung ilalim. Medyo madumi na. Pasensya na. So, dito sa ilalim nakalagay is Rubest Tech Wet Traction Rubber 361 degrees. So, yan yung details niya. Pasensya na madumi kasi nga nasuot ko na siya. Ang nilinis ko lang kasi dito yung gilid lang. Ayan. So, ang kulay nito is actually obsidian black then / river green. So, ito yung obsidian black. So, siguro ito yung part na obsidian green. Kung mapapansin nyo, may parang very light green dyan. River green pala. Ayan, river green. Ito yung obsidian black na kulay niya. Meron pang other colors doon. May white, meron pang isa, black, saka fur green. Pero parang halos pareho lang sila nitong obsidian black. Ayan. So, binili ko nga ito kasi nga ang gusto ko pamasok yung hindi natatagasan ng tubig, hindi nababasa agad yung part na to kasi nga umuulan na, madalas na ang pag-ulan. Ayan, tapos gusto ko komportable yung paa ko kasi dati nakachinelas ako. Tapos pag umulan, ang sakit sa paa para akong nirarayuma. Ayan, so ito naman yung details niya. Ayan, so nakalagay dyan Euro 38, USA 7.5. Ayan, sakto pala siya. Kasi ang ano nito, parang maliit yung size niya, kaya kailangan
kapag halimbawang bibili ka, ano ka, +1 doon sa size mo. Ayan. Pero syempre, depende sa'yo kung prefer mo na sobrang luwag, di +2. Katulad nito, katulad ng in-explain ko kanina, so ito ay 7.5, so 38. Saktong-sakto lang sa akin. Okay? Kung gusto niyo ng medyo maluwag, gawin niyo siya 39 kung ikaw ay 7.5. Kung 7 ka, gawin mo lang 38 yan. Okay? Ayan. Tapos, ang kapal-kapal nung kanyang loob. Ayan. Ayan o. Masarap to sa paa. Ito din o, ang lambot niya dito. Actually, ito, natatanggal to. So, tanggalin natin. Ayan. Ayan. Ayan o. Ayan, natatanggal siya. Ayan yung kanyang kapal nung foam niya doon sa apakan. Tapos, ayan, matigas na dito. Ito na yung pinaka-foam niya. Ayan. Ayan. So, may nakalagay na label, 361 degrees running. Ayan. Tapos, ang kapal din nito, oh, ayan, hindi ka mag-aalalang masakit sa paa kasi ang kapal nito, ayan, makapal din dito din sa side makapal. Ang hindi ko lang nagustuhan dito, pag naglalakad ako, parang, siguro hindi lang ako sanay. Pero kasi itong part na to, ito, tumatama siya dito sa ano ba dito? Sa Achilles tendon ko. Ayun, yung sa paa na part na merong buto sa gilid, yun, yung Achilles tendon. Ayun, ang sakit eh. Sa una, hindi naman sobrang sakit. Parang nakakailang na may tumatama doon. Itong part na to. So, siguro maganda na lang na medyosan mo na lang ng medyo makapal. Kasi yun yung ginawa ko. Tumatama pa rin, pero manageable naman. Ayun. So, itest natin kung siya talaga ay waterproof. Kasi kiniklaim ng Rain Block na ito ay waterproof. So, ayan. Pumunta na tayo dito sa lababo para matest natin kung ito ba talaga ay waterproof. So, tingnan natin ha. So, gilid ko muna to. Then, padaanin natin sa tubig. So, ayan guys. Nakikita mo. Ayan yung effect niya sa tubig. So, nakikita nyo ba? Ayan. So, nakikita, kung mapapansin nyo, na buo-buo lang yung tubig dun sa ibabaw niya. Kaya nga nakakatuwa din siyang linisan actually. Kasi araw-araw ko ito nililinisan. Yung gilid kasi nga maputik dito sa amin. Ginagawa yung daanan. Ayan nga, hindi pa natanggal yung dumi. Ginagawa yung daanan. So, binabrush ko yung dito sa gilid. Siyempre, papasok ako sa trabaho. Pangit naman ang dumi ng sapatos ko, 'di ba? Ayan. So, tingnan naman natin, maglalagay tayo ng tissue sa loob. Patunayan natin na hindi talaga mababasa ang loob ng sapatos kahit na ikaw ay malagyan ng tubig dyan or habang umuulan, matalsikan dyan sa mismong sapatos. So, kukuha ako ng tissue. So, ayan, may tissue na ako. Kumuha na ako ng tissue. Tuyo to guys, ha? Tuyo, ayan. Tuyo siya. Ayan. Tuyo yung tissue na yan. So, lagyan natin dito sa loob. Ayan. Dito, dun sa part na papadaanan natin ng tubig. Tapos, buksan natin ulit yung water. Ayan. So, lakasan natin, ha. Para matest natin talaga kung hindi siya talaga papasok. So, ayan. So, dito sa part na to, nilagay ko yung tissue. Ayan siya. Ayan, ang tagal na. So, tingnan natin yung tissue kung siya ba ay nabasa sa loob. Ayan, tingnan natin. O, diba? Or, talagang rain block siya. Hindi siya nabasa. Tingnan mo, ang tissue. So, yung sapatos nyo, ay yung paa nyo, kapag nasa loob ng sapatos na yan, hindi siya mababasa kapag umuulan. So, napatunayan niya na rain block talaga siya. Ayan. So, ayun nga guys. So, itong tissue na to, pinampunas ko na siya dito. Ayan. Ayan. So, binasa natin, pinadaanan natin. Pero kung mapapansin nyo, wala.
Walang nangyari. Tingnan nyo. Gaganon ko ha. Itong parte na tuyo ang tissue ha. Gaganon ko siya dito. Ayan o. Moist lang. Hindi siya totally basa. Diba? Amazing. O, diba? So, ayun nga guys. Kung naghahanap kayo ng sapatos na para sa tag-ulan, rubber shoes na gusto ninyo, ayan. Ang downside nga lang pala rito, kapag basa yung halimbawa sa jeep, yung parang ano niya, aluminum or metal na sahig, hindi siya maganda kasi madulas, dumudulas siya doon. Although, yung ilalim naman niya ay ganyan, rubber, ang dulas. Kahit yung bakal sa gilid ng tricycle pag nag-backride ka, madulas. Pero kapag dito sa mga semento, ayan, kumakapit siya. Tinry ko rin siyang ilakad dun sa tiles. Nagkakaroon siya ng tunog or parang may kakaroon siya ng yung tunog ng spike. Yun nga lang, yun kapag dating dun sa mga metals. Ayan, madulas siya. Kaya nga, yun ang problem sa kanya kapag halimbawa naglalakad ka sa overpass. Syempre, di ba may mga overpass na ang sahig ay aluminum or metal. Yun lang yung problema, yung downside. Kaya kapag bibili ka nito, so mag-isip-isip ka at mag-iingat ka din, lalo na kung tumatawid ka sa mga ganong overpass or sasakay ka sa jeep, sa tricycle, kasi nga, yun yung nakita kong pangit sa kanya. So, yun guys. Sana makatulong tong video sa inyo. Sa tingin ninyo ay nakakatulong to, don't forget to like and subscribe in my channel. So, see you guys in my next vlog. Thank you!